O paano? Aalis na ako dahil tapos na ang mission ko sa'yo. Ba't aalis ka? Kung kailan naman okay na yung buhay ko, tsaka ka pa aalis. Kailangan kita. Huwag kang umalis. Nakalimutan mo na yata yung sinabi ko sa'yo na nandito ako dahil hindi mo ko kailangan. At sa oras na kailangan mo ako, doon na ako aalis. Pasensya ka na, ayoko mong umalis, pero kailangan Huwag kang mag-alala. Hindi mo man ako makikita, pero palagi ako nakagabay sa'yo. O paano? Alis na ako Mag-iingat ka palagi. Oras na pala. Wala ako na kumilos. Nanghali na ako nagising. Tumatawag. Si Justin to O, hello, Insan. Aga mo naman yata tumawag. Pinsan, sinugod kasi yung anak ko sa ospital Baka pwede ako makahingi ng tulong sa'yo. Ano? O, Insan, ano bang magagawa akong tulong sa'yo? Manghihiram sana ako ng 5,000, San. Pandagdag ko lang sa gastusin dito sa ospital. Ganun ba, Insan? O, sige. Gagawan ko ng paraan. Mamaya, pagpasok ko sa trabaho, subukan kong bumali sa amo ko para may padala ko sa'yo. Salamat, San Wala yun, Insan. Paano? Mag-ingat kayo dyan, Sana gumaling na yung anak mo. Maraming salamat, San Wala yun, Insan. Ano ko ba? O, sige na. Mag-aasikaso pa ako. Papasok kasi ako Sige, San. Salamat ulit. Okay. Ay, nawa. Nad! Sino yan? Parang yan, Nad. Galit lang. Parang yan, Nad. Dali lang. Oh, Sip! Ikaw pala. Pasensya ka na, tinanghali ako ng gising Pero, antayin mo na ako, magbibis ako. Sabay na tayo pumasok. Hindi, pre. May pinapasabi lang sa akin si boss, kaya dinaanan kita. O bakit, pre? Ano ba yung pinapasabi ni boss? Tsaka bakit ganyan nila ako tinawagan? Pre, pinapasabi ni boss na huwag ka na daw pumasok. Nagbawas kasi siya ng tao doon sa trabaho natin. Isa ka doon sa natanggal Ano? Pre, ba't ako? Hindi ko alam, pre. Buti nga ako, hindi natanggal sinubukan ko naman pakiusapan si boss na huwag kang tanggalin. Ang kaso, ayaw niya talaga pre, hindi ko na kinulit. Baka pati ako tanggalin Ganun ba, pre? Sige, pre. Wala naman na ako magagawa kung tinanggal na ako ni boss Sige, pre. Maraming salamat Sige, pre. Wala yun. Paano? Dito na ako. Papasok na ako, pre. Sige, pre. Ingat. Sige. Ano kaya to? Kung kailan ako kailangan ng pinsang ko. Tsaka pa ako nawalan ng trabaho. Paano ko ngayon ipapaliwanag kay Justin to? Pre, buti nakita kita. Pupuntahan sana kita sa bahay niyo Sisingilin ko na sana yung inutang mo sa asawa ko. Ang tagal na kasi nun. Pre, pasensya ka na Hindi mo na kita mababayaran. Wala kasi ako ng trabaho ngayon Hindi pwede yun. Tumutubo kasi yung utang mo Lalong lalaki yan pagka hindi mo binayaran. Wala nga akong pera Paano kita babayaran? Ikaw ba makaintindi? Sinabi nang nawalan ako ng trabaho Ikaw ang hindi makaintindi, pre. Utang mo yun Dapat na may trabaho ka pa, binayaran mo na yun. Kung ganyan lang din, sa barangay na lang tayo mag-usap. Paano kaya ito? Sunod-sunod na yung problema dumadating sa akin. Oh, si Enad yun Himala na patambay yun Oo nga Tara, punta natin. Tara. Dad, himala, tumambay ka. Wala ka bang pasok? Wala mga pre. Wala na akong trabaho. Tinanggal na ako ng amo ko Tinanggal ka? Akala ko si Joseph lang. Pati pala ikaw. Di pares na kayo walang trabaho. Hindi mga pre. Ako lang ang tinanggal. Si Joseph may trabaho pa rin. Totoo nga niyan, si Joseph nga nagsabi sa akin na tanggal na daw ako sa trabaho. Galing kasi siya sa amin kaninang umaga. Bakit ganun, Nad?
sabi sa amin ni Joseph, siya daw yung natanggal sa trabaho. At ikaw pa daw yung pinasok niya sa trabaho. Ikaw pa daw yung natira. Talaga, Isko? Sinabi ni Joseph yun? Oh, Nad, sinabi sa amin ni Joseph yun. Ano kaya nagawa sa akin ni Joseph yun? Best friend ko pa naman siya. Hayaan mo, Nad. Kapag nakita namin si Joseph, lilinawin namin kung totoo ba talaga yung kinuwento niya sa amin. Sige mga tol. Salamat sa inyo ha. Sabihin nyo na lang ako kung anong sasabihin sa inyo ni Joseph. Paano? Minom muna ako, papahinga muna ako. Sakit Sige ang na. ulo ko eh. Sep, Uy, Nico, Isko, kayo pala. Saan kayo galing? dyan lang Sep, sa taas, naglaro kami. Siya nga pala, may tatanong kami sa'yo. Oh, ano ba yung itatanong nyo? Sep, totoo ba yung kinuwento mo sa amin? Natanggal ka na sa trabaho? At si Enad, hindi natanggal sa trabaho? Oo, totoo yun. Natanggal ako sa trabaho. Pero nagawa ko na ng paraan. Sinabi ko sa boss namin na hindi na papasok si Enad. Kaya ako na lang ipalit. Ayun, pumayag naman. Kaya hindi na ako natanggal sa trabaho. Ah, ganun ba Sep? Kawawa naman pala si Enad. Wala eh. Kailangan ko rin kasi ng trabaho eh. Paano Sep? Dito na kami. Tara na, Nico. Sige, sige. Nad! Nad! Dali lang. Oh, Isko, Nico. Kayo pala. Tara, pasok kayo. Hindi na, Nad. May sasabihin lang na kami sa'yo eh. Ganun ba? O sige mga pre, ano ba yun? Nad, alam na namin yung totoo. Hindi pala ikaw yung natanggal. Si Joseph pala yun. Sinabi lang niya sa boss niya na hindi ka na daw papasok. Kaya ayun, siya na lang yung pumalit sa'yo. Grabe naman yan si Joseph. Kailangan ko pa naman ng trabaho ngayon. Sinira niya yung tiwala ko sa kanya. Tinuring ko pa naman siyang tunay na kaibigan. At sinira niya rin ako sa boss namin. Sige na mga tol. Salamat sa balita niyo ha. Sige, Nad. Dito na kami. Tara, Sige Nico. tol. Oy, Sep. Ba't naman ganyan ka? Ba't naman ganun ginawa mo sa akin? O bakit Nad? Anong problema? Ha, pangmaangan ka pa? Eh, ikaw pala yung tinanggal, di naman pala ako Kaya pala di mo ako pinapasok dahil may plano ka. Sayang, tinuring pa naman kitang kaibigan eh. Nad, may pamilya ako. Kaya hindi ako pwede mawala ng trabaho. Eh ikaw, nag-iisa ka lang sa buhay. Pasensya ka na. Walang personalan, trabaho lang. Anong walang personalan? Eh, pinersonal mo na ako eh. Dahil sa ginawa mo, kakalimutan ko na may kaibigan akong katulad mo. Kaibigan? Eh ikaw lang naman nag-iisip na magkaibigan tayo eh. Kahit kailan, hindi kita tinuring na kaibigan. Ba't ganyan ka? Tinuring kitang tunay na kaibigan pero niloko mo ko. Ikaw lang yung alam ko masasandalan ko sa lahat ng problema ko eh. Pero ang ginawa mo, sinira mo yung tiwala ko. Wala kang kwentang kaibigan. Hello, pinsan. Hello, pinsan. Pasensya ka na. Di ako nakapagpadala. Nawalan din kasi ako ng trabaho eh. Wala na, pinsan. Iwan na tayo ng pamangkin mo. Ano? Pinsan, sorry. Kasalanan ko to eh. Ako na lang dapat siya namatay. Hindi, pinsan. Wala kang kasalanan. Sisihin yung sarili mo, pinsan. Pinsan, kasalanan ko to, pinsan. Siguro, talagang oras din na, pinsan. Sisihin yung sarili mo, san. Dapat ako na lang yung namatay. Dapat ako na lang yung kinuha mo eh. Sa dami-rami ng problema binigay mo sa akin.
Hindi ko na kaya. Kunin mo na ako. Para naman makasama ko na yung mga magulang ko. Napakadaming problema at pagsubok na kailangan kong pagdaanan dito sa mundo. Kunin mo na ako. Kunin mo na ako, parang awa mo na. Pre, pinapasabi ni boss na huwag ka na daw pumasok. Nagbawas kasi siya ng tao doon sa trabaho natin. Utang mo yun eh. Doon sa natanggal Dapat na may trabaho ka pa, binayaran mo na yun. Kung ganyan lang din, Kakalimutan ko na may kaibigan ako katulad mo. Kaibigan? Eh, ikaw lang naman nag-iisip na magkaibigan tayo eh. Kahit kailan, hindi kita tinuring na kaibigan. Wala na, pinsan. Iniwan na tayo ng pamangkin mo. Ano? Insan, sorry. Diyos ko. Patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Brad! Huwag mo ituloy yan. Kasalanan sa Diyos yung gagawin mo. Ano ka ba? Ba't mo ba ako pinakikialaman? Hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ko. Brad, kung may pinagdadaanan ka man, pag-usapan natin yan. Makikinig ako sa'yo. Hindi yan ang solusyon para malutas mo ang problema mo. Ang dami mo pang sinasabi. Basta ako, gagawin ko kung anong gusto ko. O sige, kung yan ang gusto mo, sasabay na ako sa'yo. Magpapakamatay na rin ako. Uy! Teka nga! Ano ba ginagawa mo? Hindi magpapakamatay din, sasabay na ako sa'yo. Ayaw mo magpapigil sa akin, di ba? O sige na nga! Teka! Eto na nga! Itigil mo na yan! Ayoko may mamatay na naman dahil sa akin. Magpapapigil ka rin pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Alam mo ikaw, masyado kang pangilamero eh, no? Diyan ka na nga! Sa ibang araw ko na lang gagawin to. Pangilamero. Brad, hintayin mo ako Brad, mag-usap muna tayo. Ano ba? Bakit ba sunod ka na sunod sa akin? Lupain mo na ako, di kita kailangan. Nandito nga ako, dahil di mo ako kailangan. Pero sa oras na kailangan mo ako, doon ako aalis. Ano? Ano pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Ang gulo mo. Ang gusto ko lang, lubayan mo na ako. Diyan ka na nga. Ang oras na pala. Sakit ang ulo ko. Hindi pa rin ako nakatulog ng maayos Puro problema pumapasok sa utak ko. Hanggang ngayon, naisip ko pa rin yung pagkamatay ng pamangkin ko. Kasalanan ko to Hindi mangyayari sa pamangkin ko yun, kundi dahil sa akin. Nga pala, dito pa kayo lalaki sumusunod sa akin kagabi. Kung wala na, umuwi na siguro yun. Magagawa ko na rin yung dapat kong gawin. Para matakasan ko ng mga problema ko. At matapos na to. Dito na matatapos lahat ng problema ko. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Hindi ko na po talaga kaya. Brad! Sino yan? Brad! Sandali lang! Ano kaya to? Brad! Oh! Ikaw na naman! Ano ba ginagawa mo na ito? Brad, pasiyan ako Brad!
CR na ako, Brad. Teka nga, teka! Wala ka bang bahay? Yun. Hoy! Lumabas ka nga dyan! Malas! Storbo talaga kahit kailan eh. Lagi na lang wrong timing dating na itong lalaking to. Hindi ko tuloy maituloy-tuloy yung plano ko. Kainis. Ayos. Araos din, gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Brad, salamat Buti na lang, nagising ka na. Kanina pa ako dyan sa labas eh. Buti naman, naka-CR na ako. Teka Brad. Bakit may lubid dyan? Hoy, ikaw di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi yan ang solusyon para malutas mo lahat ng problema mo? Brad, ito ang tatandaan mo Pahalagaan mo ang buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Dahil iisa lang yan. Ano sabi mo? Pahalagaan? Kung ganito lang din naman ang buhay na pagdadaanan ko, puro problema, mas magandang tapusin ko na lang yung buhay ko. Alam mo Brad, problema lang yan. Malalampasan mo rin yan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema kung hindi mo kayang lampasan. Alam mo ikaw, nasabi mo lang naman yan kasi di mo naman nararanasan yung mga problema pinagdadaanan ko ngayon. Pasensya ka na. Gusto lang naman kitang pigilan sa balak mong gawin eh. Ako kasi yung nanghihinayang sa'yo. Sa tingin ko, may magandang plano sa'yo ang Diyos. Kaya tatagan mo lang ang loob mo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo. First time kasi na may nagsabi sa akin ng ganyan eh. Kahit pa paano, gumaan-gaan yung loob ko. Pero teka, sino ka ba talaga? Saka bakit mo ko sinusundan? Kasi, nung nakita kita natatalong ko sa tulay, naisip ko agad na mag-isa ka lang sa buhay. Kasi hindi mo naman gagawin niya kung may pamilya ka eh. Kaya pinigilan kita para mabuhay ka pa. Plano ko kasing makitira sa'yo eh. Okay lang ba? Kaya pala Kaya pala lagi mo ko sinusundan dahil may kailangan ka sa akin. O sige, dahil mag-isa naman ako dito sa bahay, at dahil mukhang mabait ka naman, papayag na ako. Yun! Salamat Brad Pero siya nga pala, wala akong trabaho wala akong ipapakain sa'yo. Kanya-kanya tayo nang bili ng pagkain dito, bahala ka sa buhay mo. Sige Brad, maraming salamat. Sige, basta nagkakaintindihan tayo Brad! Saan pupunta Brad? Saan pa? Dito, natural, maghahanap ng pagkakakitaan. Wala akong trabaho, di ba? Magugutom ako pagka di ako kumilos. Kala ko may masama ka na naman binabalak eh. Paano ko naman gagawin yon? Pinipigilan mo ako, di ba? Saka di ba sabi mo, kasalanan sa Diyos pagka ginawa ko yon? Oo Nad, tama ka dyan. Ikaw, gusto mo, sumama ka sa akin. Maghanap tayo ng pwedeng pagkakitaan. Sige, sama ko sa'yo. O tara na. Nico, kasali ka daw sa liga. Oo nga eh. Kaya lang, tagal pa ng jersey namin eh. Pagtapos ng liga, arbor ko na jersey mo Sige ba? Anong Yun. problema? Isko, si Enad Oo nga Nangyari dyan? Brad, anong klaseng trabaho ba yung pupuntahan natin? Wala pa nga eh. Maghahanap pa lang. Tsaka kahit basta hindi illegal. Malaga, kumita tayo. Sige, sama lang ako sa'yo Uy, Nad, saan ka pupunta? Dito lang mga tol. Naghahanap kasi kami na itong kasama ko ng trabaho na pwede namin pasukan. Kayo mga tol, may alam ba kayo? Kasama? Anong pinagsasabi mong kasama? Mag-isa ka lang. Nababalo ka na ata eh. Ay, mga tol, pasensya na kayo, nagkamali lang. Kasi ako, naghahanap ako ng pwede kong kasama sa trabaho. Diyan na nga muna kayo mga tol. Uwi muna ako, biglang sumakit ulo ko eh. Sige, Nad. Sige. Nangyari dun? Baka nagkakaganon na sa dami ng problema. Baka nga. Brad! Bakit tayo umuwi? Kala mo maghanap tayo ng pagkakitaan? Mag-usap nga tayo. Pupo ka dito. Ano bang pag-uusapan natin? Umamin ka nga sa akin. Ano ka ba? Sino ka ba talaga? Tsaka bakit ako nung nakakita sa'yo? Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Ba't nandito ka? Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Nandito ako dahil may mission ako. At ikaw yun. Mission? Ako? Ano ba ibig mo sabihin? Simple lang. Nandito ako para ipaalala sa'yo na mahalaga ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi mo dapat sayangin yan. Oo na, sige na. Naintindihan ko na. Na mahalaga ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapakamatay. Kaya tapos na mission mo. Makakalis ka na. Hindi na kita kailangan. Hindi mo ako maluloko, Nad. Iba yung lumalabas niyan sa bibig mo, sa sinasabi ng puso mo. Gaya nga nung sinabi ko sa'yo nung una,
nandito ako dahil hindi mo ako kailangan. At sa oras na kailanganin mo ako, doon ako aalis. Kaya wala ka nang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, nandito lang ako. Hindi ako aalis. Hanggang sa maunawaan mo ang kahalagahan ng buhay. So ibig mo sabihin, kailangan ko pa magtiis ng matagal na panahon na kasama ka? Wala tayong magagawa. Nasa sayo yan. Kung hanggang kailan mo maunawaan, lahat ng sinasabi ko sa'yo. Oh, ang aga mo nagising ah. Hindi nga ako masyado nakatulog eh. Ano ba? Tara, sumama ka sa akin. Ipupuntahan tayo. Oh, saan naman tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang sa akin. Magtiwala ka sa akin. Hindi naman kita ipapahamak eh. Wala naman akong pakialam kahit ipahamak mo ako eh. Wala naman ng kwenta tong buhay ko. O sige, sasama ako sa'yo. Pero magkakape muna ako. Ano, tara na. Gagawin pa ako mamaya eh. Sige, tara. Oh, anong ginagawa natin dito sa simbahan? Kailangan mong lumapit sa kanya at humingi ng tawad para maging maayos ang buhay mo. Tara na. Diyos ko, patawarin mo po ako sa mga maling decision ko sa buhay ko. At kung mabilis man ako sumusuko sa mga pagsubok na binibigay mo. At patawad din po kung nagiging magsarili ako. At hindi ako nagtiwala sa'yo noon. Pero pinapangako ko po, simula ngayon, magiging matatag at mananalig na ako sa'yo. Dahil alam ko po, na itong pagsubok na binibigay niyo sa akin, ay paraan nyo lang po upang maging matatag ako at huwag makalimot sa'yo. At maraming salamat po dahil hindi nyo po ako pinapabayaan. Maraming salamat sa'yo dahil dinala mo ako dito. Kahit pa paano, gumaan yung pakaramdam ko. Tsaka nalaman ko na rin yung mga pagkakamali ko. Wala yun. Yun naman talaga yung mission ko eh. Ang ilapit ka sa kanya. Salamat ah. Ano, tara na. Sige, tara na. Ay, nako. Pagod. Brad. Salamat ah. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nagawa ko sa sarili ko. Tsaka salamat din kanina dahil dinala mo ako sa kanya. At ang dahil doon, gumaan yung pakiramdam ko. Siya nga pala, pwede ba ako magtanong sa'yo? Oo naman. Basta kaya kong sagutin, walang problema. Salamat ah. Tatanong ko lang sana kung may pamilya ka ba? Tsaka, ano ba kinamatay mo? Ayun ba? Oo, may asawa ko. 5 taon din kami nagsama bago ko siya nabuntis. Sobrang saya pa nga namin nun eh. At doon ako nagdesisyon ng mga ibang bansa. Dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. At nung nasa trabaho ko, nagdisgrasya ako. At doon na ako namatay. At hindi nalaman ng asawa ko yun. Ang buong akala niya, iniwan ko na siya. At sumama na ako sa ibang babae. Grabe naman yung nangyari sa'yo. Pasensya ka na kung naitanong ko pa. Wala yun.
Matagal na panahon na yun. Tsaka naikwento ko lang naman sa'yo kasi naitanong mo. Tsaka nga pala, tuloy-tuloy mo na yung pagbabago mo ha, para maging maayos na yung buhay mo. Oo naman, huwag kang mag-alala. Tsaka salamat ha, sa tulong at paggabay mo sa akin. Sana, lagi ka na lang nandito sa tabi ko. Pwede ba yun? Sana nga eh, kung pwede lang. Oh, simula. Asan na yun? Brad? Asan ka? Brad? Asan na yun? Nandito ako. Oh, diyan ka lang pala. Bagong sahod ako ngayon. Ano, kain tayo sa labas? Sagot ka na. Ay, oo nga pala. Kalimutan ko. Hindi mo na nga pala kailangan. Oh, teka. Ba't di ka nagsasalita? May problema ba? Ay nako, mamaya na nga tayo mag-usap. Alis muna ako, magbabayad muna ako ng utang ko para makabawas din na isipin. Diyan ka muna ah, mamaya na lang. Parang Kevin? Parang Kevin? Ay, saglit lang. Ay, pre, ikaw pala yan. Ay pre, magbabayad sana ako ng utang eh. Pasensya ka na kung medyo natagalan ha. Eto tol oh, kasama na din dito yung tubo. Ay, maraming salamat, pre, ha. Pasensya ka na nga rin pala kung napagtasan kita ng boses ng nakaraan. Ay wala yun pre, ako nga dapat yung humingi ng pasensya sa'yo eh. Kasi ako naman talaga yung unang nagalit eh. O paano pre, dito na ako ha, salamat ulit. Sige, pre, salamat. O, sige tol, okay na tayo ha. Ingat ka, ha. Sige sige. Thank you. Uy, Nad. Kamusta ka na? Pasensya ka na nga pala doon sa mga masasakit na salita na sabi ko sa'yo. Wala na yun tol, matagal na yun eh. Kalimutan na natin yan. Pasensya na talaga, Nad Nagawa ko lang naman yun dahil sa pamilya ko eh. Alam ko mali yung ginawa ko, pero ako pa yung nagalit sa'yo. Pasensya na talaga, Nad Wala yun pre, naintindihan kita. Tsaka may trabaho na ako ngayon, huwag ka na mag-alala. Salamat Siya nga pala pre, yung sinabi ko sa'yo na hindi kita tinuring na kaibigan, hindi totoo yun. Galit lang ako sa'yo kaya ako nasabi sa'yo yun. Siya nga pala pre, pwede ba ulit tayo maging magkaibigan? Oo naman pre, magkaibigan pa rin tayo. Ano, tulad ng dati? Salamat, Nad. Layon. O paano, pre? Dito na muna ako, sikasuhin ko yung mag-ina ko. Ay, sige tol, bukas punta ako sa inyo ha. Sige, dito na ako. Sige tol. Uy, may good news ako sa'yo. Alam mo ba, nabayaran ko na yung utang ko. Tapos, nakita ko yung best friend ko. Nag-usap kami. Ayun, okay na kami. Tsaka, alam mo ba, ang sarap pala sa pakiramdam na wala kang problema. Katulad ng dati, okay na ulit yung buhay ko. Buti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo na naayos mo na yung buhay mo. Basta, lagi mong tatandaan. Proud na proud ako sa'yo. O paano? Aalis na ako dahil tapos na ang mission ko sa'yo. Ba't aalis ka? Kung kailan naman okay na yung buhay ko, tsaka ka pa aalis. Kailangan kita. Huwag kang umalis. Nakalimutan mo na yata yung sinabi ko sa'yo na nandito ako dahil hindi mo ko kailangan. At sa oras na kailangan mo ako, doon na ako aalis. Pasensya ka na ayoko mong umalis, pero kailangan na Naintindihan ko. Maraming salamat sa'yo sa lahat na nagawa mong mabuti para sa akin. Hindi kita makakalimutan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo man ako makikita, pero palagi ako nakagabay sa'yo. O paano? Alis na ako Mag-iingat ka palagi. Nay.
Pasensya ka na kung ngayon na kita nadalaw ah. Nay, sana mapatawad mo ako. Kung pinagtangka kong tapusin yung buhay na binigay mo sa akin. Dahil sa mga problema pinagdadaanan ko. Nay, mahal na mahal kita. At sobrang miss na kita, Nay. Ano to? Picture pala to ni nanay. Alam mo, Nay, miss na kita. Oh, anak, buti naman bumaba ka na. Nay, pagkain na po ba tayo? Oh, eto anak, nagluluto na ako, matatapos na rin to. Hintayin mo na. Sige po, Nay. Antayin ko na po. Nay, tagal ko na po itong nakikita ang picture na to. Sino po ba yung nakakabay sa inyo? Pwede ko po ba makita? Hoy, wag mo papakailaman yan ha. Ayoko makita mo yung pagmumukha ng tatay mong taksil. At kahit anong mangyari, wag mong papakailaman yan. Naintindihan mo? Balik mo nga yan doon. Opo, Nay. Pasensya na po. Nay, pasensya na po kung pakikilaman ko to ha. Brad, ito ang tatandaan mo ha. Pahalagaan mo ang buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Dahil iisa lang yan. Masaya ako para sa'yo na naayos mo na yung buhay mo. Basta, lagi mong tatandaan. Proud na proud ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo man ako makikita, pero palagi ako nakagabay sa'yo. O paano? Alis na ako ha. Mag-iingat ka palagi.